Natutuwa po ang mga kababayan natin sa pagbabalik ni Mary Jane Veloso. Matindi, 14 years pala ang kanyang binuno sa kulungan sa Indonesia. Ito ay isang patunay na may totoong malasakit ang nasa Malacanang, ang nasa pwesto ngayon sa mga OFWs. Yan ang totoong malasakit. Importante sa isang leader yung may totoong malasakit. Dahil gagawa at gagawa ng paraan ang isang leader in his capacity para malagay sa ayos ang mga kababayan natin, ang mga OFWs katulad nito. Nauna na, itong mga diehard kiniklaim na dapat daw ay si Digong ang bigyan ng credit. Pero hindi naman nila ma-justify dahil ang sinabi ni Digong back in 2016, binigyan niya ng go signal ang Indonesian government para nga i-execute na ito si Mary Jane Veloso. So, mukhang si Digong pa sana ang magpapahamak kay Mary Jane Veloso. Kaya wag niyo pong i-claim na ang credit ay dapat kay Digong. Kumakalat yan sa social media, dapat daw kay Digong nga ang credit. Balikan natin itong pahayag na ito ni Speaker Romualdez. Ako rin po'y naniniwala na ito ay patunay na may malasakit ang nasa Malacanang. Dagdag ng House Leader, ipinapakita nito ang dedikasyon at pagpupursige ng Pangulo at ng administrasyon sa pagpapalakas ng proteksyon para sa mga karapatan ng mga overseas Filipino workers. Maganda yon, yung nagpupursige, may determinasyon, may ginagawa. At yan po ay ayaw na ayaw ng mga DDS. Yan po ay ayaw na ayaw ng mga alipores ni Digong. Kasi sa tuwing may nakikitang ganitong magandang balita tungkol sa nasa Malacanang at tungkol sa ating bansa, yan po ay pagdurusa para sa mga DDS, para sa mga alipores ni Digong. This long-awaited homecoming was made possible through the determined diplomatic efforts championed by President Ferdinand Marcos Jr. So yan po sana ang itanim nyo sa kukote nyo kayong mga diehard po. Kasi ang sabi nila dapat si Digong daw ang sumalubong kay Mary Jane sa airport dahil siya daw ang may nagawa para mailigtas ang buhay ni Mary Jane Veloso. Mukhang nagkakamali talaga itong mga ito. Isang inspirasyon para sa ating lahat itong nangyayaring ito. Hindi lang dahil siya ay kababayan natin. Pero ito ay isang tagumpay na ang mga taong walang kasalanan lumalaya. Dapat hindi nagsasuffer ng ganito yung mga taong wala namang kasalanan talaga. Naalala ko tuloy sa Senator De Lima na 7 taon din na nagdusa sa kulungan. So darating sa punto na yung totoong may mga kasalanan, totoong may kagaguhan at kalokohang ginawa sa ating bansa, sila ang dapat managot. Good luck.